For sure mga kadonatics, narinig nyo na ang bagong paninira nila kay Inday Sara ngayon. Tila ba mga kadonatics, hindi sila mauubusan ng paninira at pambato nila kay Inday Sara Duterte. But obviously mga kadonatics, palaging nadidebunk yung mga paninira nila. Kagaya na lang nito sa likod natin. Ito yung bagong paninira nila kay Inday Sara Duterte. Na kung saan daw si Inday Sara Duterte ay nambato mga kadonatics ng laptop. Alright? Okay. At ang sabi pa ng mga detractors mga kadonatics, sariling laptop ni Inday Sara Duterte ang ipinangbato mga kadonatics. At ang binato kuno ay ang defense attorney ni Inday Sara Duterte na itong si Attorney Michael Powa. Can you imagine mga kadonatics Sa tingin mo, yung mga interviews ni Michael Powa, okay, nakita nyo naman siguro, ang ganda lang ng aura niya mga kadonatics every time na i-defend niya si Inday Sara Duterte. Tapos, do you think, pag may history ka sa isang tao mga kadonatics, especially sa pambabato ng laptop, mag-iiba na yung ugali mo towards sa kanya mga kadonatics. Though, ma-reconcile kayo, pero kakaiba na yung treatment mga kadonatics, kakaiba na yung feeling. Especially nagiging defense attorney ka. And do you think, ito lang logic lang mga kadonatics at initiative. Do you think tatanggapin ni Attorney Michael Powa ang pagiging defense attorney kay Inday Sara Duterte mga kadonatics kung nabato siya? Do you think? Grabe talaga itong mga paninira mga kadonatics. At alam naman natin mga kadonatics, nagsalita si Inday Sara Duterte at pinasunungalingan itong mga paninira nila. Patutsadahan lang muna natin ng konti mga kadonatics at may ipapakita pa tayong mga pictures sa susunod. Alright? Kukuha lang tayo ng mga ilang segment dito mga kadonatics na sinasabi niyang hindi siya marunong gumamit ng laptop si Inday Sara Duterte. Eto. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Diba? Dapat hindi na ito tinatanong mga kadonatics. Itong talagang si Alvin din. Anyway, maganda din para sa atin mga kadonatics na may pag-uusapan tayo. Pero if I were to choose mga kadonatics, if I were to ask, I wouldn't even ask this question anymore. Okay? Because basura. Kasi mga kadonatics, it will never end. Pagpapansinin mo sila, mas lalong lumala yung sitwasyon. Kagaya nito, mas lumala. Bakit? Dahil sa interview na itong mga kadonatics, binash si Inday Sara Duterte at ang nagtanong. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. That alone mga kadonatics na statement na yan is enough. Okay? That's enough. Actually, may sinabi pa siya dito na hindi siya marunong gumamit ng laptop. Pero yung interpretasyon ng iba, kakaiba. Ayan. Dahil unang-una, wala naman atang pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefits sa iyo, and syempre wala siyang benefits sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Well, mga kadonatics, obviously naman kasi isang working public servant si Inday Sara Duterte, obviously she has to use computer mga kadonatics from now and then. But it doesn't mean mga kadonatics, okay, na marunong talaga siya.
pwede may nag-set up lang sa kanya. Eto kasi, hindi na natin ipagpatuloy mga kadunatics kasi may panunuorin tayo, panoorin na isang imahe mga kadunatics na shinerd ni Shock lang Falsis. At eto yun mga kadunatics. Ayan, kita nyo naman, di ba? Yan. Anong sabi niya dito? Okay? Hindi marunong gumamit kaya ang setup ginawa ng iba. Tapos wala siyang hawak na mouse. Can you imagine this mga kadunatics? Lahat ng mga sinasabi ni Inday Sara Duterte, may reaction itong si Shock lang Falsis. Ang sabi nga ni Rob Rances na attorney false Falsis, false mga kadunatics equivalent. Alright. Okay. Tingnan nyo naman mga kadunatics Ang sabi niya dito, hindi marunong gumamit kaya ang setup ng ginawa ng iba. Okay. Ginawa ng iba yung setup mga kadunatics. It's very possible. Hindi na kailangan pagdebatehan yan mga kadunatics. Kung isi-set up yan ng iba, hindi na magiging issue talaga yan mga kadunatics kung sino ang nag-set up or si Inday Sara Duterte. Yung pagsabi ni Inday Sara Duterte na hindi ako marunong gumamit ng laptop, it doesn't mean she has a zero knowledge about laptop mga kadunatics kung gaano i-set up. No. Yung mga technicalities talaga. Pero this one mga kadunatics, I would believe na iba ang nag-set up para sa kanya. Pero, laptop ang gamit dito. Obviously, sometimes you don't have to use mouse kung laptop mga kadunatics kasi may mousepad yan siya. Ang tawag dyan mga kadunatics, yan. Diba? Hindi na kailangan ng mouse. At saka mga kadunatics, ang ginagamit niya na lang dito, ang sabi niya, for Zoom meeting. Kagaya nito, Zoom meeting mga kadunatics. Alright? So, bakit ba naging issue ang ganito? Sabi pa ni Falsis dito, Sara boba. Kung makapagsabi siya na bobo si Inday Sara Duterte mga kadunatics, parang may achievement sa buhay itong si Falsis. Parang may nagawa sa bayan. Sobra kakupal talaga mga kadunatics itong baklang ito. You know, I'm not against bakla mga kadunatics, but itong bakla ito kakaiba eh. Kaya mga kadunatics, kaya itong sunod na imahe natin panonoorin mga kadunatics, ito naman ay patungkol kay Llamas. Okay. Kasi, una-una, yung issue nila mga kadunatics, may binato si Inday Sara Duterte gamit yung laptop. Alright. Sinagot ni Inday Sara Duterte na hindi totoo. Ngayon, gumawa na naman sila ng issue kagaya nito. O, sinong nag-set up daw? At si Llamas may issue na naman mga kadunatics. Ito yung issue niya. Ayan. Wow! The current VP, a former DepEd Secretary, and now a presidential wannabe, admitted that she doesn't know how to use a computer in the age of digital technology. Alright? Paano tayo asenso niyan? Paano mas magiging magaling ang mga estudyante? Anong koneksyon? Babalo. In respect to Babalo na pumano kasi mas okay yung ugali niya mga kadunatics. Ito. Babalo. Ano ang koneksyon sa pagiging asenso ng Pilipinas? Si BBM ba? Nakapa-asenso sa Pilipinas? Marunong siyang gumamit ng laptop eh. Grabe talaga yung utak ng mga detractors, mga kadunatics na analyst, political analyst, wannabe daw kuno. Pero the way they analyze mga kadunatics ay talagang mas magaling pang elementary. Alright, ang sabi pa niya dito, no, she doesn't know how to use a computer in the age of digital technology. Alright mga kadunatics, sabihin na lang natin na age of digital technology ngayon, dapat mga kadunatics, you are not being left behind. Dapat alam mo yung mga gadgets na kung tatanungin ko siya, marunong ka bang magmotorsiklo? Kasi mga kadunatics, in the age of technology, marami pa rin tao ngayon ang hindi marunong magmotorsiklo. Especially yung mga nasa 50 up na mga kadunatics. May mga babae nga, ang dami ngayon, na hindi marunong magmotorsiklo. Huwag mong sabihin, in the age of technology, dapat marunong ka na talaga magmotorsiklo. No! Diba? It doesn't add up mga kadunatics sa kanilang argument. Baka hindi siya marunong mag-photography mga kadunatics. Hindi siya marunong mag-set up sa ISO, sa shutter speed, at aperture. Baka hindi niya alam yun. Pakatanungin ko siya, alam mo yung mga ganon? Pag-set up. Wala akong alam. Sabihin ko sa kanya,
in the age of technology, hindi mo yan alam? Paano aasenso yung Pilipinas? The logic is not logicking, mga kadonatics. Kaya nga mga kadonatics, dahil sa issue na ito, pumalag na si Attorney Michael Powa at nagsalita siya. Buti na lang, tinanong din siya mga kadonatics ni Corina Sanchez. Alright? Panoorin natin mga kadonatics. At pansinin, the way he answered the question mga kadonatics, talaga bang may puot, talagang may galit, or talagang na-experience ba niya na nabato ng laptop mga kadonatics? The way he defended? Let's see. Ito. Okay, sagot ni Attorney Michael Powa sa issue binato daw siya ni VP Inday Sara ng laptop ay hindi totoo yun. Okay, ito yun. Ting tanong, totoo po ba na binato kayo ng laptop ni Vice President? Alam niyo, Miss Corina, na medyo, di ko alam kung paano magre-react nung nakita ko yung mga SOCMED cards about that. Medyo natawa na lang ako. Actually, thought I shouldn't answer that anymore. Hindi ko napapatulan. But to cut the story, the long story short, hindi po totoo na nabato ako ng laptop or kahit anuman. Or, Ano ba yung kwento my yun, years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. Ting tanong, Ako ng Do you laptop think mga kadonatics, or ito, kahit anuman. Or, ano ba yung kwento my yun, years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. do you think magsasalita siya ng ganito mga kadonatics with smile? Ha? Tapos nabato siya ni Inday Sara Duterte? I would not think so mga kadonatics. Ha? Magiging plastic siya. Makikita mo sa, I'm not a psychologist mga kadonatics, but easy to say, kung ang tao ay nagsisinungaling or hindi mga kadonatics, dito pa lang makikita mo yung aura niya na walang bahid na galit mga kadonatics. One more. Ng laptop ni Panoorin mo Vice yun. President? Alam niyo, Miss Corina, Aura na niya. medyo, di ko alam kung paano magre-react nung nakita ko yung mga SOCMED cards about that. Medyo natawa na lang ako. Actually, thought I shouldn't answer that anymore. Hindi ko napapatulan. But to cut the story, the long story short, hindi po totoo na nabato ako ng laptop or kahit anuman. Or, Ano ba yung kwento my yun, years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. It's easy to say mga kadonatics. Ngayon, dahil napatunayan natin na hindi talaga binato si Michael Powa or hindi talaga nang bato si Inday Sara Duterte, through their words mga kadonatics, ngayon ang issue na nila doon na sa the way si Inday Sara sumagot sa question, the way si Inday Sara Duterte di marunong gumamit ng laptop, the way si Inday Sara Duterte may laptop na sinet up sa kanya, doon na sila ngayon mga kadonatics sa issue na yon. Kasi hindi nila napatunayan na nambato si Inday Sara Duterte. Ngayon, second stage na naman ng paninira. Sobra talaga. Grabe. Paninira nila. Tapos, kung makasalita sila na they're in the right position, they are in the right track mga kadonatics, sila yung tama, tayo ang mali. Look at what are they doing mga kadonatics. Parang mga demonyo. Na it's just like a hungry lion mga kadonatics roaming around looking for a prey to devour mga kadonatics. Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe mga kadonatics. Thank you so much and please ingat palagi. God bless you. Bye-bye.